Go. Yan, ang susunod naman ay ang panglimang tuntunin sa pagpapantig. Dito naman ay, kanina ay 3 katinig lamang. Ngayon ay magkakasunod na katinig na 4. Halimbawa ay ang extra. Makikita natin dito na may 4 na katinig. Ano ang 4 na katinig dito, class? S-E-R. Ano ang dalawang katinig? E-A. Yan, maraming salamat. Sinasabi dito na kapag may 4 na katinig na magkakasunod, ang dalawang katinig, gaya na lamang ng K at S, ay isinasama sa sinusundang katinig. Naintindihan ba? Opo. At ang natitirang katinig ay isinasama sa may kasunod na katinig ng ang A. Extra. Ganun din sa may eksklusibo. Makikita natin dito na may magkakatabing katinig na 4. Ang K, S, K, L. Ganun din sa kanyang pagpapantig. Naintindihan ba, class? Opo. Maaari ba kayo magbigay ng ibang halimbawa? Angeline? Ang pwede ko ba yung Yung? O-O-C-S. 4 na katinig na magkakasama. Sige, identify. Ikaw naman. Expression. Tama. Magaling. JN. Explanation. Magaling. Sige, ay, okay, sige. Maraming salamat. Melody. Polyglot. Asan ang magkakatabing katinig doon? L-Y-G-L. Polyglot. Ayan, maraming salamat. Okay, sige. Transplant. Transplant. Tama. Susunod ay ang ayan. Tapos na tayo sa ating formasyon ng mga pantig at sa tuntunin sa pagpapantig. Sabihin nyo nga sa akin ng totoo. Naintindihan nyo ba, class? Yes, Sigurado ba kayo? Ngayon, hatiin ko kayo muli sa 2 grupo na gusto nyo ba yung dati yung grupo? Kaya pumunta na kayo sa inyong mga person? Magbago namin, si Mia. Si Princess. Mia. Mia sa Facebook. Ganda dito sa Ayan. Handa na ba kayo, class? horseback. Handa na ba kayo, class? Dito sa flip test, dito natin makikita kung may napag-aralan ba kayo or kung may natitira bang tinalakay natin kanina sa inyo. Maaari niyo bang basahin ang ating panutong class? Pumili ng isang buksan ito upang makita kung ano ang tanong na nakapaloob dito. Naintindihan niyo ba kung kahit ito lang? Ang gagawin dito, ito ay sinasabi nating flip tiles. Ayan, bubuksan nyo at pipili lamang kayo kung anong shape ang gusto nyo. At kung kumare ito ang inyong pinili, andito ang tanong na inyong sasagutin. Makikita natin dito mamaya. Dito natin bubuksan kung dito nyo hilain ang mga pagkatapos nyo patayin ang tanong, dito nyo hilain at makikita nyo dito kung ano ang sagot. Naintindihan nyo ba, class? Ayan, ang group 1 muna ang unang pipili at kung hindi nasagot ang group 1, ang group 2 ang sasagot. Yes, kayo ang sasagot. Ang mga kagrupo ang sasagot. Ano? Yung circle. Triangle. Yung circle. Basahin mo ng malakas at sila ang sasagot. Saan nakabilang na formasyon ng pantig ang halimbawang kwintas? Saang formasyon? Ito yung mga KKP, mga PK,
inyong sagot? KKPK. Mali, ma'am. Tama! Ano ba natin, Mark? Cluster, pakinig, cluster. Princess Star. Ay, sige, Star of the Night tayo. Ay! Madali lang siguro. Ano ang pamagat ng tinalakay natin, palapantikan at palagitinan? Mali. Ikaw O, mali. di ba Ano? Mali. Ano ang totoo ng sagot? Huwag niyong... Palagitinan? Palapantigan at palagitlingan po. Tama ba sila, class? Mali. Ano ang tamang sagot? Palapantigan po. Palapantigan? Tingnan natin. Wala nga yung palapantigan at palagitlingan. Tama! Puso. 2-0. Puso. Suso. Puso. Yung dog, kayo naman. Puso. Heart daw, are you? Ito ay binubuo ng isang patinig na sinusundan ng isang katinig. Ano ito? Ito ay binubuo ng isang patinig na sinusundan ng isang patinig. Hindi, natawag ka. Isa! Dalawa! Tatlo! Na sinusundan ng isang Lima! patinig. Anim! Ano ang tataong sagot? Wala ka dyan. Wala kayo! 10! Pwede mo. 8! Ito ay binubuo ng isang patinig na sinusundan ng isang katinig. Ano ito? Wala kayo! Mali! Hindi, ma'am. PK? Dami natin kung tama? Tama! PK. PK! PK. Mali. Tama, gaga. Yung tamang, ay yung sinabi ko kanina. Ano yun? Yung wala ako ni. Ano doon? Tama ba sila? Opo. Alam mo, mali na sila sa una. Dapat kami na. Kasi nga, sinabi nila yung PK. Ay! Di ba ang PK ay may? Patinig at katinig. Pero iba na po. Tambal huli. At ang? Tambal huli. Tambal huli. Tama. Ayan na. Triangle. The right? Rectangle ba? Square. At ito ay katumbas ng pantig sa wikang Ingles. Ano ito? English ng word. Sila po. Sila po. Tingnan mo ako tama. Sila ba ang sila? Sila ba? Ang sinig nyo. Kami na po na. Ma'am, kami na po. Paano ba ito? Dilaman kayo ng katanungan. Sa topic, ang representative dito at Gusto mo si Dayan? Yung magbato-bato. Isang bagsakan. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Nanalo na sila. Ito, hindi ka. Kwan tayo. Ay, sige kami. Yan, Okay, go. ito ay ginagamit ng mga tao upang makita ang refleksyon ng sarili. Ito ay isang halimbawa ng tambal. Una, ano ito? Wait lang. Salamin! Salamin daw. Ano? Ulitin mo daw. Ito ay ginagamit ng mga tao upang makita ang refleksyon ng sarili. Ito ay isang halimbawa ng tambal. Una, ano ito? Tambal din ah. Wait lang ha. Salamin sa dingding. Nagpanalo na sila. Sabi dito, ito ay isang halimbawa. Ito ay isang halimbawa ng tambal unang. Salamin ko. Anong totoo yung sagot? Katie! KP? Mali. Salamin. Tama.
na mag-itli sa mga salita at maging sa paggamit ng kultura. Maraming salamat, Maricar. Maliwanag naman nandito na sinasabi na ang palagitlingan ay mahalaga ito. Bakit? Dahil ang wastong paggamit ng gitling sa isang salita ay upang mas maintindihan natin ang mga kahulugan ng mga salita. Naintindihan ba, class? Bukod sa pangkaraniwang gamit ng gitling sa paghahati ng salita sa magkasunod na taluntot, mayroon pang ilang sadyang gamit ito sa palabaybayang Pilipino tulad ng mga sumusunod. Una ay ang ginagamit daw ang gitling kapag ang salita ay inuulit. Araw-araw. Gabi-gabi. Pero, ang malayong malayo at babaeng babae, yung napapansin natin na dito sa malayo ay naging U ang O. At naging I or E, naging I yung E. Bakit? Kasi may sa tuntunin sa matandang balarila ay dapat daw nating sundin iyon kasi yun ang nakasulat sa matandang balarila noong isinulat iyon. Na ito, kaya hanggang ngayon ay sinusunod natin ito. Naintindihan ba, class? Opo! May napakakal halimbawa na salitang inuulit? Araw-araw. Ano pa? Sino-sino? Sino-sino? Ano pa? Yan, maraming salamat. Sunod naman ay ang kapag ang ulapi ay nagtatapos sa katinig at ang salita ugat na nilalapian ay nagsisimula sa patinig. Dito sa halimbawa ay pang-aral. Kung hindi natin ito lalagyan ng gitling, ay mag-iiba ng kahulugan. Pang-aral. Ano ba ang pang-aral? Ayan, at ang pang-aral? Ayan, maraming salamat. At dito, pangulo at pangulo. Ano ibig sabihin ng pangulo? At ang pangulo? Ayan, maraming salamat. Kaya ang mahalaga ang gitling sa mga salitang ito dahil kapag wala ang gitling, ay mag-iiba ng kahulugan. Susunod ay ang sa pagitan ng panlapi at pangalang pantangi. Ano ba ang pangalang pantangi? Ano ba ang mga pangalang pantangi? Ito ay ang mga tiyak na ngalan ng tao. Ayan, maraming salamat. Gaya na lamang dito ng Maka, Filipino at ng Jollibee. Makikita natin dito na ang gitling ay ginamit sa may panlapi at sa may pangalang pantangi. Maaari pa kayo magbigay ng ibang halimbawa? Jerry? Ayan, maraming salamat. Susunod ay ang letter D na sinasabi dito ay ginagamit din ang gitling kapag sa may pagitan ng panlapi at sa salitang hiram o banyaga. Gaya na lamang ng nag-red at mag-jet. Ano ba? Mag-hire. Ayan, magaling. Ano pa? Mag-ride. Magaling. Susunod ay ang letter E na sinasabi din dito ay ginagamit din ang gitling kapag ang salita daw ay may ang salitang magkasalungat. Gaya na lamang ng urong, sulong, atras, abante. Naintindihan niyo ba, class? Kaya ang mahalaga ang paggamit ng gitling sa mga salita. Maiba pa kayo halimbawa ng dalawang salitang magkasalungat. Wala naman. Abante atras. Patay sindi. Patay, ayan, tama, patay sindi. Araw-gabi, tama ba ang araw-gabi? Yes. Susunod ay ang F na sinasabi dito na ginagamit ang gitling kapag sa isang salita ay may nawawalang kataga sa pagitan ng salitang pinagtatambal. Gaya na lamang ng halimbawa, bahay, kubo, na imbis na bahay na kubo. Dalagang bukid na dating dalagang taga-bukid. Naintindihan ba, class? May ba kayo halimbawa ng dalawang salitang pinagtambal? Bahay ba to? Tama na kayo.
Di ba nakikita din natin ang mga ito sa Ayan, sa math. Saan ka natin nakikita ang mga to? Ang santa? Sa direction. Sa papel. Sa libro. Sa may? Libro. Libro ng cooking recipe. Di ba meron din ganito? Yes, Dito, kapag ang sinusulat natin patinig, ginagamitan ng gitling. Naintindihan na, class? Gaya ng isang kapat, tatlong kalima. May halimbawa? Isang kalahati. Isa. Hindi. Kasi ang dahil isang kalahati. Yung may gitling na. Kapag pinapasulat ay sinusulat natin ito ng titik. Meron pa? Isang kaha. Isang kaha. Isang kaloko. Isang dosena. Dapat Isang Isang kabal. dosena. Pwede din yung isang Yes, dapat. Siyempre, pag sinusulat natin yung mga number na ganito ay pag sinusulat natin ng patitik yung mga fraksyon ay nilalagyan natin ng gitling. Ang susunod ay ginagamit daw ang gitling kapag ang kapelyedo ng babae ay nilalagyan ng kapelyedo ng kanyang asawa. Di ba nakikita din natin itong mga to? Yes, ma'am. Baka may halimbawa kayo dyan. Ann Curtis Smith. Ayan, Meron magaling. pa po. Ano ba? Ann Lusok siya. Sige, siya ako hindi kay ma'am kasi sa asawa niya ma'am. Ala. Okay, sino pa? Emily. Meron ba? Emily or Emily na Sarah Balagay. Ay, magaling. Tandaan natin na ang gitling, ang paggamit ng gitling ay mahalaga sa mga salita. Naintindihan ba, class? Ngayon, may ihinihanda ako muling isang palaro dito na tatawagin natin deal or no deal. Gusto niya ba ulit sa grupo niya o hindi? Sige, punta na ulit kayo sa mga Walang kikibalan. Okay, basahin niyo nga ang panutong class. Pumunot ng isang papel at sabihin kung anong numero ng kahon ang iyong nakukuha at babasahin mo ang tanong na nakaloob dito. Naintindihan niyo ba? Opo! May ipapagulot akong mga numero dito at ang mga numero dito ay makikita nyo kung anong numero ng kahon ang inyong makukuha. Kunwari, number 2 ang nakuha nyo. At basahin nyo ang tanong. Ang mga tanong ay mga bond paper. Tignan at sasabihin, kung nasagot ninyo ito, sasabihin nyo kung deal or no deal. Kung deal, sa inyo ang puntos, at kung no deal, sa kanilang puntos. Negative man or positive ang laman. Naintindihan ba? Sino gusto maunang bumunot? Bato matoki. Sila naman, ma'am. Sila naman. Sige, kayo naman. Anong numero? Opo, ma'am. Yan, galing. Basta kunin mo ang iyong box at Careful. basahin. Madali lang. Magbigay ng halimbawa ng salitang inuulit. Araw-araw, gabi-gabi po. Deal or no deal? Deal! Tignan mo nga kung anong puntos. No deal! Sorry mo. Negative 10! Sobrang Latino. Yan, maraming salamat. Kayo naman. Pwedeng yung representative ang sasagot o yung mga kagrupo. Pwede niyong tulungan. nila. Uy, ate Lorna. 4? Yung negative, ma'am. Magtitingin! O, kunin mo muna yan. Deal mo kapag yan.
Deal or no deal? Wala, binuksan niya. Nakita na. Ay, nakita mo? Sige. Ulit, ma'am. Ulit, pili ka na lang muna ng iba. Alam ko kasi question mo. Sorry po. Yan o, huwag sabihin masama. Sa band paper naman eh. Wala kasi huwag mo pinignan. Alisin mo muna Ay, ang lucky bond point paper. Ang bond paper ay ang mga tanong. Paano ginagamit ang gitling sa limbawang ito? Francisco Marshall po. Paano? Paano ginagamit ang gitling? Sagutin nyo? Ang binaging. Sa ano po? Kapag po, kunwari yung babae is may asawa na. Yung sa apelyido po, yung sa Asawa dalawa. na. Tama ba? Deal or no deal? Deal or no deal? Perfect. Deal! Deal or no deal? Deal! Deal? Oo, deal. Deal or no deal? Deal. Deal. Negative 200. Negative 50. Yes. Okay. Nakakatawa pa tayo. Ate, Ayun yung lucky point number 4. Lucky point deal natin yun. Ay, Nakita niyo ba yung kuha, number 4? nakita na yun. Nakita ko. Tanggalin natin yung 4. Oh, tama. Hindi naman natin nakita. May bunot naman. Oh, Hindi gusto naman mo natin lucky. nakita. Yes, hindi naman natin ano. Alam. Yes, okay. Uy, ate, galingan mo. 3, 4. 1, okay. Basahin ang tanong at sagutin ito. Deal. Deal. Ano ang ibig sabihin ng palagitlingan? Ikaw na yun. Ano ang ibig sabihin? Malaki ka na. Palagitlingan. Ikaw na. Muna. Mas mag- Sagutin nyo na. Kapag sinabi po sa aming palagitlingan, ito po ay naghihiwalay sa dalawa pong salita o yung dinadagdag po na panlapi para matukoy po natin kung ano pong ibig sabihin ng At ang salita. tamang pangalan. Maraming salamat. Tama yun. Ang Deal or no deal? Dealable. Positive 5,000. Ikaw magbukas para mo. Positive 5,000. Points. May 50 points na tayo. May 50 points na tayo. Wala na tayo negative. Oy, wala po na Wala naman natin. Sa wala. Lutang sila. 4 yan, 4. Ayan yung kanina. Deal or no deal? Deal or no deal? Deal or no deal? Deal! Deal or no deal? Deal! Deal! Win, ma'am. Negative. Ay, Deal daw yan. Positive 50. Ah, Christoph. Kami na. Wala na kayong utang. Dito? Bato-bato, bigyan na. Kasi kayo na nagbunot. Deal na deal or no deal naman tayo. Walang binuunan niyo kasi. Yan. At least, mas marami ka na. Dealable na yan, dealable. Deal. Deal? Sasabihin naman nila kung deal or no deal. Magbigay ng dalawang halimbawa ng salitang magkasalunga. Magbigay ng dalawang halimbawa ng salitang magkasalunga. Una, araw, gabi. Patay Cindy. Yes! Deal! Dealable! Deal! Deal na daw. Ilan na yung score nyo? Okay, wala ka na yung Wala kayong utang. Wala kayong utang. Wala ma. Wala yun na. Deal or no deal? Deal! Deal! Maraming salamat. Ang group to ang nanalo. Ayan na ating nakalimuto. At ang panguli nating aktibidad ay sinasabi dito na numero sa bulbo. Ito ay ang gagamitan ko ng bulbo. So dito ay alphabetical arrange po dito ang nakalagay. 1 to 34. Pero tinanggal ko ang number 12 dahil absent yun. Absent. So dito ay sasabihin gamit ang larong bingo kung anong numero ang nabunot ay siya rin bubunot ng tanong upang sagutin. Naintindihan ba? Okay. Sino kaya ang unang sa letra ng B? Sino ang nasa letra ng B? Nag-15.
14! Sino ang 14? Estilo. Ay, pwede. Sino ang 14 sa alphabetical sa class list natin? Pedelino. Pedelino. Pili ka, bunod ka, sagutin mo kung anong tanong yan. Kailan dapat gumamit ng tiling sa pasulat ng mga salita? Kailan dapat gumamit? What a friend. Si Jerry? Kailan dapat gumamit ng tikling sa pasulat ng mga salita? Kapag ang salita ay inuulit na. Inuulit. Ayan, maraming salamat. Wow. Ay! Na-overwhelm. Ikaw naman ang... Puro ko yan. Under B! Mari na to. Under B again. Okay. Dara. Ano yun? 5. Sino number 5? Madali lang itong mga to. Kung nakinig talaga kayo. Ano ang kahulugan ng palakpakan at bakit ito mahalaga? Sagutin ito, Raisa. Ano ang kahulugan ng palakantigan at bakit ito mahalaga? Palakantigan. Para malaman ang tunay na kahulugan or ang pagkakis ng Ayan, magaling. Maraming salamat. Ikaw naman ang kukuha ng numero. Huwag ka na magbigos. Ay, natuloy. 25. 85. Sino 35? Pagka. Ay, ako talaga. Ayan. Sino naman? Mandamay ka na eh. Dili ka. Bakit matutunan ang tamang paggamit ng tikling sa pagsusulat? Bakit? Kailangan matutunan ang tamang paggamit ng tikling sa pagsusulat? Mahalaga po na matutunan ng bawat isa sa atin ang paggamit ng tikling sa pagsusulat upang sa gayon ay mas matutunan natin at mas malaman natin ang angkop na kahulugan ng mga salita. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat. Next. So, letter ng I. Agdibukan, sweet. Gomez. Ay, Ay! ulit na yun. The letter ng N. The last number is class. 34. Sino 34? No best friend. At maraming salamat. Magaling class. At ngayon ay bago tayo ang tuluyang magpaalam ay sagutin ang mga maikling pagsusulit. Piliin lamang ang tamang sagot at isulat sa malinis na papel. 1/4 sheet of paper to class. Pwede po rin kumain. Tapos na ba class? Tapos na ba class? Opo! Susunod?
Tapos na ba? Opo. Wait lang, ma'am. Wait lang. Okay na, ma'am. Wait lang po. Okay na, ma'am. Number 3 na, ma'am. Okay, number 3? Opo. Okay na, ma'am. Okay na? Okay na, ma'am. Bilis pa. Okay na, ma'am. Number 4? Okay na, ma'am. Okay na po. Okay? 5? Madali lang ito. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Number 6? Okay na? Opo. Okay na? Opo. 7. Piliin ang tamang sagot sa pagsulat ng oras gamit ang dibdib. Okay na, class? Opo. Okay na? Opo. Number 9? Okay na ba, class? Opo. Ang tag number 10 ay kung tapos na kayo, maaari nyo nang ipasa ng paharap ang inyong mga papel. At meron para sa inyong takdang aralin, maaari nyo bang kuhanan ito ng litrato? Opo. Okay na po, ma'am. Congrats. Ano pa po? Tapos